Salamat Panginoon at nawa o Diyos ang gabing ito Panginoon ay ang mga salita mo Panginoon hindi lamang sa aming pandinig o God magtapos, kundi ito ay maisapamuhay namin Panginoon. And, from every one of us, mag-uumpisa Panginoon o God, ang pag-ibig na nais mo Panginoon na ipadama sa bawat isa at sa lahat ng mga kakasalamuha po namin. Kami Lord ay maging contagious sa pag-ibig Panginoon na nais mo. Salamat po muli. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Hallelujah. Nababasa niyo po ba pala? Opo. Ayan, salamat. Clear naman po ko. Ayan. Medyo naninibago po ako ngayon. Nag-reset kasi ako ng laptop ko kasi sobrang puno na. Umabot sa 2 gig na lang yung storage ko na hindi na po ako makapag-edit. Kaya praise God na ko naman na-reset naman. Naninibago lang ako kasi wala akong mga PowerPoint ngayon. Nag-download lang ako ng free na WPS. So, yun. So, kung makikita po natin, dun sa word pa lang na beloved, let us love one another. Ayan. 'Di ba? For love is of God. Kumbaga, inaano dito na tayo po ay magmahalan sa isa't isa dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Sabi dito, ang bawat isa, everyone who love, ang bawat isa na umiibig ay pinanganak mula sa Diyos, is born of God, mula sa Diyos. At kilala ang Panginoon. At sabi niya, sa salita ng Panginoon, kung sino ang hindi umiibig, ay hindi kilala ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So dapat talaga sa atin bilang mga mananampalataya ni Jesucristo na recipient na kanyang pagmamahal sa atin, 'di ba? Tayo po ay ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Dapat makita sa atin yung pagmamahal na 'yon. So nung tiningnan ko po ulit isa-isa, kasi minsan yung word na beloved na ibig sabihin ay dearly loved, pinakamamahal. Usually, iniukol po ito sa isang title sa ating Messiah na si Jesus Christ. So pag sinabi nating, 'di ba, mas popular sa atin yung word na agape love, 'di ba po? Sa Greek is agapetoi at sa Hebreo naman is shadid. Pag titingnan pala natin, it's not just love na parang kilala natin as human love. Kasi sabi dito, beloved, let us love one another. So tinawag na beloved. 'Di ba 'no? Sabi niya, ang ibig sabihin pala nung beloved na 'to, the deep unconditional love that God has for His people, as well as the love that believers are to have for one another. Sabi niya, kumbaga, kung paano si Jesus, ang Panginoon, ay minahal tayo at minamahal tayo, dapat yun din yung pagmamahal na inuukol natin sa isa't isa. 'Di ba nakasanayan kasi natin pagka in-enumerate natin yung different kind of love, 'di ba? Eros love, ito yung romantic love, philia, friendship sa magkakaibigan, storge, familial love sa family. At yung isa po, ito na nga yung agape love, which is yung mas kilala natin na pagmamahal sa Diyos. Pero pag tiningnan natin sa verse na ito, pagkakatawag sa atin, beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. So pagkakatawag pa lang natin sa atin na beloved, no? It's not just dearly love na human love, but it's
a deep love, unconditional love that God has for His people. So yun pala yung gano'n tayo tinawag ng Diyos. Yung unconditional love na ibibigay din natin sa kapwa natin. 'Di po ba 'no, hindi siya basta lang na human love. Tapos sabi ko, "Lord, if everyone pala 'no, ganito yung pagmamahal na inuukol, kay sarap pala talaga o siguro wala tayong problema sa mundo." Sabi pa diyan, ang ibig sabihin po ng beloved, love that is selfless, sacrificial, and rooted in the will rather than emotion. Ito yung pag-ibig na hindi nag-iimbot, selfless, hindi siya selfish, kundi selfless. Handang magsakripisyo. At 'pag sinabi nating rooted in the will, 'di ba? Nandun yung desire. 'Pag sinabi mo pang rooted, 'di ba 'pag rooted, talagang nakabaon siya. 'Di ba ang puno, nakita naman natin papailalim sa lupa, doon sumasanga yung sanga-sanga dun yung kanilang mga ugat. Hindi mo siya basta-basta mabubunot. I mean, hindi siya basta kapagka deeply rooted siya, ang isang puno, hindi mo siya kaagad-agad mabubuwal. So that's the kind of love na nais ng Diyos sa atin. Hindi yung pag-ibig na konting ano lang, konting, tawag diyaan, konting masabi mo lang nagtampo na kaagad. Tapos, 'di na kita mahal." 'Di ba parang gano'n tayo minsan. Pero ang sabi ni Lord, selfless. Mas inuuna natin yung iba, tapos sabi niya gano'n, sacrificial, handa tayong mag-sacrifice at rooted in the will. Meron siyang rather than emotion. Ang emotion kasi 'di ba, ngayon, in good terms, makanti mo lang na konti ang ego o may masabi ka lang na konti na masama, na hindi gusto niya actually kahit na hindi siya masama yung sinabi mo, pero hindi nagustuhan nung nakarinig, nagbago na kaagad ang emotion nun. Gano'n pagka rooted on emotion kapagka emotion ang basahan, madali siyang mag-waver. Samantalang rooted in the will, ibig sabihin gustong-gusto talaga at ito yung kagustuhan na 'to, talagang pumapailan lang pailalim na hindi mo basta-basta kaya siyang bunutin, na gano'n-gano'n kadali na lang na mawala. So, yun yung nais pala ng Diyos na pagmamahal natin sa kapwa natin. Kaya alam niyo po habang inaano ko 'tong word na 'to, sabi ko, "Lord, so powerful pala talaga." Kasi ang kadalasan ang alam lang namin, friendship love, 'di ba, pamilya love, yung akala natin human love lang yung ano natin, sa ating mga kabiyak sa buhay, asawa, ito yung romantic love. Pero yun pala ang nais ng Diyos, kung papaano natin minamahal ang Diyos, ganon din yung pagmamahal sa kapwa natin. Hallelujah. Sabi po dito yung agapetos, beloved, agape, 'di ba? Represents a higher, more divine form of love that was revolutionary in the early Christian context. Kumbaga higher form of love, hindi lang siya basta rooted on emotion, but it's a love to our God. 'Di ba kung paano natin dapat minamahal ang Diyos, yung kapwa natin gano'n din. 'Di ba committed tayo sa isa't isa. Nandun yung commitment. So, nakakaano po, kaya sabi ko nung talagang inihayag sa akin 'tong verse na 'to, itong mga words na 'to dito sa verse na 'to, sabi ko, "Lord, ako mismo parang ano 'no, kasi parang nililimit natin yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Oops, 'wag kang masyadong ano, hanggang dito ka lang." Parang ganyan. Kaya ang bali natin magtampo, may masabi lang na konti. Sobrang ano, ang bilis nating magtampo sa isa't isa. Pero the Lord, sabi niya, "Beloved, let us love one another." Beloved, ibig sabihin more than yung human love, but how we love God.
is gano'n din yung pagmamahal natin sa Kanya. At yung word na one another, 'di ba, "Beloved, let us love one another." Yung one another, it's a concept of mutual responsibility. 'Pag ibig sabihin ng mutual responsibility, hindi lang ako yung magmamahal sa'yo, but in return, you will love me also. The way you love God is gano'n din yung pagmamahal mo sa akin. At ako din naman, the way I love God, gano'n din yung pagmamahal ko sa'yo. Dahil responsibilidad siya, 'di po ba 'no? Mutual responsibility. Hindi na natin kailangang makaawa pa ng pagmamahal sa isa't isa. But it must be an automatic na dapat sana na pinapadama natin sa isa't isa. Hindi tayo nagiging selective kung sino lang yung mamahalin natin. But sabi niya, one another. Imaginein mo in this room, kung ilang tayo ngayon nandito. 'Di ba? Yung pagmamahal ko sa inyo sa isa't isa, tapos pagbalik sa akin, grabe, yun din yung pagmamahal. Hindi lang yun, madadagdagan pa siya. Bakit? Yung mga mahal nyo, dahil minahal ko kayo, mamahalin din ako. Kaya pala kaya no, so yung kapag ka ganito yung ginawa natin, hindi lang siya basta reciprocal, mutual, kundi it even it multiplies. Kasi 'di ba usually, kapag ka minahal ko kayo, kunwari si Sister Bev, minahal ko siya, yung kamag-anak niya dahil mahal ko siya, may tendency na mahalin din ako because minahal ko yung mahal nila. Sabi ko nga, Lord, talagang how powerful love is. Kaya pala sabi niya, "Beloved, let us love one another." Kasi talagang, it will influence, not just influence, pero alam mo contagiously na hahawa siya and will multiply. Makikita natin dito yung interconnectedness natin sa isa't isa, na hindi lang tayo basta magkakasama tayo dito sa prayer room na 'to. Hindi lang basta gano'n, eh. But because si Lord Jesus ang ano natin, ang source ng pag-ibig na 'to at kung papaano minamahal natin ang Diyos, gano'n din yung pagmamahal natin sa isa't isa. So makita natin talagang kung ano yung magiging foundation nung fellowship nating mga mananampalataya. Even dun sa hindi mananampalataya, mararamdaman at malalamdaman nila yung pag-ibig na yon. Kasi nga, it is deeply rooted. Tapos handa tayong mag-sacrifice kung papaano nag-sacrifice si Jesus sa atin na namatay sa krus ng Kalbaryo. 'Di ba? Sabi nga ni John Maxwell, people will not care hab about you, about your, ah, knowledge, kung ano man yung galing mo unless you care for them. 'Di po ba? Wala silang pakialam kung matalino ka, wala silang pakialam diyan. Pero 'pag naramdaman ng tao na mahal mo sila, concerned ka sa kanila, yun yung mas mahalaga sa kanila. 'Di ba sa ng leadership. So, ganito imaginin mo if we love one another and it is mutual responsibility and love, meaning reciprocal, bumabalik kusa, talagang makikita natin how blessed we are dahil sa pagmamahal na yun. Ta's makita din po natin, sabi natin dito, eto yung pag-ibig na 'to, sabi niya yung allelus one another, each other, ito ay nag-e-emphasize ng love, service, and unity among believers. So, hindi lang siya basta, "I love you," with sacrificial, sabi niya, with service, sacrifice, with service, and nagpo-promote din siya ng unity among believers. Ito yung klaseng pagmamahal na 'to na nais ng Diyos.
na kung ito lang ay napa-practice talaga wholeheartedly ng mga mananampalataya sa isang community, talagang alam niyo 'yun, there is no reason for us na hindi makita ang Panginoon sa buhay natin. At yung mga nakapaligid sa atin, magiging kumbaga mahahayag talaga the glory of the Lord, makikita sa relasyon nating mga mananampalataya. Kapagka this kind of love na nais ng Diyos sa atin, yun ay pinamumuhay natin. Habang kasi iniisa-isa ko po yung word na yon doon sa beloved, sa 1 John chapter 4 verse 7 and 8. 'Di ba sabi doon, "Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loved is born of God and knows God." Yung ibig sabihin po ng has been born, kasi kinuha ko po ito sa ano 'no, ito yung translation niya pagka dinirect mo siya sa Greek. Ang ibig sabihin niya that the process of being born again or born from above, born of God, di idine-describe nito yung process of being born again or being born from God from above, signifying spiritual transformation and new life in Christ. 'Di ba 'pag sinabi nating process, 'pag pinoproseso ka, hindi naman siya 'di ba yung nung tinanggap natin si Jesus, nang ma-born again tayo, 'di po ba? Tayo po ay nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, tayo po ay naligtas. Pero yung nakikita niyo po, yung pag-uugali natin, hindi naman siya automatic, "Oops, oh, hindi ka na nagkakasala, perfect na." 'Di ba hindi naman gano'n, but it's a process. Daily tina-transform tayo ni Lord into His likeness. Sabi niya, "And everyone who loved is born of God." If it is a process, kung proseso yung transformation natin, dapat maunawaan natin yung isa't sa isa't isa na nandun talaga yung imperfection ng bawat isa sa atin. But itong pag-ibig na ito, nape-perfect ito as we love one another. Natututo tayo dito, 'di po ba? Tumatatag. Nung una nakasakit ka ng damdamin, nung nalaman mo, you are willing to say sorry, humingi ng tawad. At ikaw naman na nasaktan nagpatawad kasi alam natin na yung isa na 'to ay pinoproseso din at ako din ay pinoproseso din naman ng Diyos. Kaya sabi ko, "Lord, dapat talagang maunawaan namin that every one of us is undergoing process ng spiritual transformation until ma-achieve namin yung Christ-like attitude in His time." Sabi po dito, "And knows God," 'di ba? "And everyone who is born of God and knows God." Sabi po doon. So 'pag sinabi natin na ayan, 'pag sinabi nating balikan natin yung ano, sorry po. So 'pag sinabi nating by the way kanina 'no, 'di sinabi ko 'di ba na it's 'pag sinabi nating born of God, 'di ba born, 'pag pinapanganak, nagma-minus ba siya o dumadagdag? 'Di po ba dumadagdag siya, dumadagdag. Nagkakaroon ng procreation. So kaya pala, so dapat kapag tayo ay umiibig, 'di ba sabi ko nga kanina,
padami dapat ng padami, hindi yung pabawas ng pabawas ng pabawas. Kasi nga kapagka dito sa'tin, minahal ko ang isa sa inyo, kunwari lahat tayo, sa isa pa lang sa inyo na minahal ko, yung minahal ko na yun dahil alam nung mga kamag-anak niya na kaibigan niya na mahal ko siya, in return I will reap also ng pagmamahal. Dito yung principle of sowing and reaping. So nakita natin dito 'no, that it produce offspring. Dumadagdag, hindi siya pabawas ng pabawas kapagka yung pag-ibig natin is nai-express natin sa bawat isa. Reciprocally, mutually, according kung paano natin iniibig ang Diyos. So nakaka-bless si Lord dahil through this verse talaga sobrang ako din ay napukaw kung ano dapat kung paano ko dapat mamahalin ang kapwa ko. We should not limit it on human love. Kasi God wants us, He called us beloved for us to love others the way He loves us. Sabi po dito kanina, 'di ba? Yung mga umiibig sa Diyos is born of God and at the same time knows God. Yung word na knows, again, ginoske sa Greek or yada in Hebrew, ang ibig sabihin dito, to know, to perceive, to understand. Alam natin, nararanasan natin, nararamdaman natin at nauunawaan natin ang Diyos. Pag sinabi nating know, it's not limited on knowledge. Hindi lang yung knowledge, ay alam ko yan. But it is relational and experiential knowledge. Meaning, may fellowship tayo sa Panginoon, 'di ba? Nararanasan natin yung pag-ibig niya with first-hand experience, hindi yung narinig lang natin na patotoo kay sister, ay mahal ako ng Diyos. Na ang Diyos pala nagmamahal. Hindi lang dahil alam, may ibang nagpapatotoo kaya alam natin na nagmamahal ang Diyos. Pero dapat personal natin na nararanasan yung pagmamahal na yon ng Diyos. He knows God. 'Di ba? Ito yung knowledge na gain through experience and personal relationship. Dahil mayroon tayong intimacy with the Lord. 'Di po ba? Naiintindihan natin siya. Hindi lang hindi lang intellectual, hindi lang natin alam dahil sinabi ng iba, kundi personal natin na nararanasan yung pag-ibig na yon. So, sabi dito describes both human and divine knowledge, including the knowledge of God, self-awareness, and understanding of others. Kung kilala natin ang Diyos, ang taong minamahal natin, sabi ko nga kanina, kung paano natin mahal ang Diyos, ganun din dapat yung pagmamahal natin na inuukol natin sa kapwa natin. Na hindi siya basta-basta na nawi-wave, na naliliglig. It is deeply rooted. Kumbaga mayroon tayong covenant relationship. Pag sinabi mo kasing covenant, 'di ba? Ano 'yan eh, may pirmahan diyan. Hindi lang siya by confession, hindi lang siya sa bibig lang, sa salita lang, kundi talagang willing ka na ipatupad 'yon kasi pinirmahan mo 'to. 'Di ba si Lord no'n kapag nakikipag-covenant sinusulat niya talaga. 'Di ba yung sa Ten Commandments talagang hindi siya nanatiling sinabi lang, kundi pinasulat pa 'yon, pinaukit pa kay Moses sa bato. 'Di ba during that time yung ating mga forefathers kapagka nakikipag-covenant sila, meron pa silang by blood compact pa nga no'n, to seal yung na yon, yung usapan na yon, it's written. So, ini-implement siya. Katulad sa atin ngayon, 'di ba? 'Pag nangutang ka, sabi nung kapatid natin kanina,
may pinipirmahan ka. So, it's binding. So, yun. Yung knowledge natin na yun kay Lord, it's a covenant na dapat pinapatupad natin. Ayun, yung pagmamahal na yun about kay Lord. At i ipinapapadama din natin sa isa't isa. So, hindi lang basta siya alam lang natin. At kung papaano tayo pinatawad ng Diyos, gano'n din yung gagawin natin sa ating kapwa. Kasi napakapalad natin na mga anak ng Diyos, mga nakakilala sa Panginoon. Kasi hindi lang tayo pinatawad ng Diyos, but imaginin mo, we are born of a new spirit. 'Di ba? Pinanganak tayo muli, brand new. So, sobrang napaka-blessed natin na mga mananampalataya na gano'n tayo tinuturing ng Diyos. Burado na yung dating kasalanan natin, mga kasalanan natin, binura niya na yon. It's a brand new na tayo sa Panginoon. Wala na yung mga kasalanan. So, nakaka-bless po na gano'n tayo tinuturing ng Diyos sa atin. At kung tutuusin, 'di ba, itong pagmamahal na 'to ng Diyos, salvation na 'to talagang sa mga Israelita, eh. Pero dahil sa sobrang matitigas ang ulo ng mga Israelita, ito yung naging way na kung saan dumaloy sa ating mga Gentiles. Kaya tayo po ay grafted into God's family through faith in the Lord Jesus. 'Di ba 'pag sinabi nating grafted, 'di ba halimbawa, ito puno ng, ito ay olive tree, say for example. Tapos ito naman po ay puno ng mangga. Tayo kunyari yung puno ng mangga, mga Gentiles. 'Di po ba 'pag grafted ka, kumuha ka dun ng mature na sanga, dinikit mo dun sa pinutol na sanga ng, 'di ba may sa pinagputulan ng sanga, sa isang sa olive tree na representing the Israelites, 'pag kumuha ka ng lupa na konti, binalot mo 'yun, 'di ba, yung lahat ng nutrients na galing din sa olive, dadalo 'yun dun sa mango tree. Parang yung gina-graft nila, parang gano'n yung ano nun. So tayo po, yung pag-ibig ng Diyos na yung dumaloy sa atin, yung kaligtasan dumaloy sa atin. So that's how the Lord, love us so much na tayo dapat na mga pinatawad na, nilinis na ng Diyos, dapat gano'n din tayo magmahal at magpatawad sa ating mga kapwa. Tapos yung word pa na ito pong word na knows, itong knows na 'to, 'di ba? Yan, ginos ko. Sabi ko nga, sabi po dun sa Matthew 11:29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle in heart, and you will find rest for your souls." Ang nakakalungkot lang po sa atin sa mundo, ang tinuturo sa atin, learn from your experience. Totoo naman po yun, natututo tayo sa ating mga pagkakamali, tama po ba? Pero in this Matthew 11:29, sabi ni Lord, "Take my yoke upon you." 'Di ba? Pasanin natin yung ating mga kanya-kanyang, pasanin. 'Pag sinabi kasi nating yoke sa probinsya 'no, ako kasi po ay from Bicol po ako, Catanduanes. 'Di ba 'pag yung kalabaw, mayroon yun sa leeg, sa neck na nakapatong. Ang tawag sa amin is singkaw, sa Tagalog pamatok, 'yan. 'Pag nakalagay doon yun may nakarugtong yun na ano, eh, na cart, 'di ba? Tapos dun nilalagay yung mabibigat. 'Di ba 'pag nakalagay yun sa kalabaw at dala-dala niya yung kariton na yun, siyempre ang bigat po nun kasi nandun lahat yung mga ani nilalagay. Sabi ni Lord, "Take my yoke upon you." Dalhin daw natin yun, lahat ng mga pamatok natin, lahat ng mga
ano natin, kabigatan natin. Sabi niya, "And learn from me." Matuto tayo sa kanya, "For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." So, yung bawat pamatok na naka-assign sa atin, dinesign niya ni Lord na nandiyan dala-dala natin at hindi napunta sa kapwa natin at sa atin talaga ni Lord kasi alam niya na kaya nating dalhin. At mula diyaan sa mga kabigatan na yan, sabi niya, "Learn from me." Matuto tayo sa Panginoon. Tanungin natin, "Lord, ano ba yung dapat kong gawin dito sa pinagdaraanan ko na 'to?" Alam mo yung prayer, diyan pumapasok yung prayer, eh. Learning from God. Nais ni Lord na nakikipag-usap tayo every day sa kanya. "Lord, ang hirap ibigin itong kapwa ko na 'to, eh. Mukha pa lang niya, wala pang ginagawang masama, talagang iba na yung tingin ko sa kanya." 'Di ba may mga times tayong gano'n, lalo na sa lumang pagkatao natin. Walang ginagawa sa atin yung kapwa natin, tawag pa natin, "Ang init-init ng dugo ko diyan, kumukulo." 'Di ba? Pero kapatid, kung bakit inallow ng Diyos na kasama mo 'yan, lalo sa trabaho 'no, o kung saan pa man, sa church o whatever. Inallow ng Diyos na maka-connect sa'yo 'yan kasi para matuto tayo. Sabi niya, "Learn from me sa mga ibibigay sa atin ni Lord na mga pasanin at doon ma-e-exercise yung ating pananampalataya." 'Di ba, tataas yung level ng ating pananampalataya. As we commune with the Lord, ask the Lord, "Lord, bakit itong tao na 'to kasama ko, ano ba yung nais mong, matutunan ko sa kanya, sa halip na kamuhian ko siya." And later on makikita mo na yung struggle mo sa kanya napagtagumpayan mo na, ay hindi naman pala siya ano 'to, kaibig-ibig pala siya. May mga ganyan tayo minsan ano, yung first impression natin sa tao parang parang ang sungit naman nito, parang ang tapang naman nito. Gano'n na kaagad ng impression natin. Tapos nung mas naka-close natin, mas naka-close encounter natin siya, oops, ang bait lang pala, gano'n lang pala yung itsura niya. Mukha lang na masungit, mukha lang na ano 'to, pero 'pag nakaano mo pala, ang bait pala. So sabi ni Lord, "Learn from me." Dito sa mga experience natin, hindi lang 'yan sa tao 'no, even yung sa bigat ng mga pinagdadaanan natin, dun sa sakit na pinagdaraanan natin, minsan tatanungin natin, "Why me, Lord?" Pagtanong mo ng, "Why me, Lord?" para mo na ring sinabing, "Bakit hindi siya?" 'Di ba ba? Parang gano'n. Pero sabi ni Lord, "Learn from me." Kasi sa totoo lang, nung ako po ay magkasakit ng 2017 and I had also my operation, doon ko naranasan yung pag-ibig ni Lord sa akin. Nagpe-pray ako ng simula ng gabi, siguro mga 10 o'clock nag-start na ako ng prayer, hanggang inabot na ako ng 5:00, 4:00 ng umaga hanggang sa kasi 7 o'clock po yung operation ko ng umaga. Hanggang sa dadalhin ako sa operation, nakikipag-usap ako kay Lord. Do'n ko naranasan talaga, mula sa ulo ko yung init, bumaba hanggang paa ko, nakahiga ako niyan. Sabi ko, "Wow." Kung hindi ko naranasan yung sakit na yun, hindi ko ma-e-experience yung pagmamahal ni Lord, yung presence ni Lord na gano'n pala siya. Hindi ko ma-e-experience na nagpapakita pala siya sa akin kasi malamang hindi ako gano'n ka-devoted during that time kasi nung nagkasakit po ako talagang wala akong ginawa kundi makipag-usap sa Diyos. And to the point na na-experience ko na nakita ko talaga si Jesus ng mukhaan at hinawakan niya yung ulo ko. Kaya sabi ko, kaya pala sabi ni Lord, "Take my yoke upon you and learn from me." Dahil sa sakit na yan na nararanasan mo, diyan mo ma-experience yung pag-ibig ng Diyos at mararanasan mo, Lord, totoo ka pa nga pala, hindi ka lang pala talaga spirit diyaan. Pero talagang willing kang mag-reveal sa akin in a personal way na kung saan mararamdaman ko yung pag-ibig mo talaga, yung kagalingan na bibigay mo sa akin, yung miracle signs and wonders, mararanasan ko. Sabi ni Lord, "For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Alam niyo po, nung umaga na yun operahan ako. Wow, grabe yung pakiramdam ko. Wala akong takot, nawala lahat. Doon pa lang sinabi ko na,
I am healed. And true enough din, talaga pong pinagaling talaga po ako ng Panginoon. Kaya nga until now, narito po ako sa harap niyo. So makita natin sabi niya, kaya sabi ni Lord, talagang we learn to love, 'di ba? Beloved, let us love one another, 'di ba? Magmahalan tayo sa isa't isa. Sabi niya, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. So, mas nakilala pa natin ang Panginoon in a very personal, intimate way, 'di ba? Experiential, hindi siya second hand lang, na narinig lang. Sabi niya ganito siya inibig ng Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon. Pero because of that yoke, pasanin natin, because of that kahirapan na naranasan natin, na-experience natin. Ako din, na-experience ko rin yung pag-ibig ni Lord, yung miracle na Lord. Nung time na walang-wala ako, biglang dumating ngayon yung pera na kailangan ko. Alam niyo po, pandemic during that time. Wala po akong pera. That time, bawat piso kahit 25 mahalaga sa akin. Pero for the glory of God, may pumasok sa account ko na 12,000 pesos sa bank account ko po. And that money, eksaktong kailangan ko. Tumawag ako sa bangko, kanino tong pera to nanggaling? Kasi baka mamaya po, nagkamali lang sila ng credit sa akin. Ma'am, may talagang nag-deposit sa'yo. Tinawagan ko yung mga taong possible na mag-deposit na nabigyan ko ng account number ko before sa bank. Sabi niya, wala akong sinesend sa'yo. Tawag ulit ako ng bangko. Sabi ko, anong gagawin ko dito sa 12,000 na to? Sabi niya ganun, di gastusin niyo ma'am. Alam niyo po, winidraw ko talaga siya. Talagang sa akin siya. Hanggang until now, walang nagki-claim. Pero that money, yun po yung eksaktong kailangan ko. Sabi ko nga, grabe to si Lord. Pati bangko, ginamit niya talaga to bless me, to bless our family during that time. So, kaya sabi niya, love one another and you will love, di ba? Sabi niya, for love is of God. Everyone who loves is born of God and knows God. Nagpapakilala siya sa atin. He who does not love does not know God, for God is love. So pag hindi tayo marunong umibig sa kapwa natin, hindi natin kilala ang Panginoon. Kaya talagang sabi nga 'di ba, wala tayong ibang utang na dapat utang sa kapwa natin, kundi ang utang ng pagmamahal. Ang kagandahan po do'n sabi niya, "And you will find rest in the Lord." Alam niyo po yung rest na ito, sabi niya, "Rest, not fear is what we feel if true love abounds." Mararanasan natin yung tunay na kapayapaan kapag wala po yung takot. May takot tayo sa Diyos, pero yung takot na hindi mula sa Diyos, hindi natin yung takot na hindi mula sa Diyos, hindi natin mararamdaman yun kapagka yung pag-ibig talaga ang siyang nangingibabaw. Sabi dito, fear has no place where such love exists. For in the act of loving, we are living out our God-given purpose. Pinamumuhay kasi natin yung purpose na binigay sa atin ng Panginoon. May kanya-kanya po tayong gampanin sa kingdom ni Lord. Huwag nating kainggitan yung ginagawa ng iba kasi may sarili din siyang gampanin. Tayo ay may sarili ding gampanin. Bagkus bilang magkakapatid, tayo po ay magmahalan, magtulungan sa isa't isa, palaganapin ang salita ng Panginoon. And makikita po natin, sabi niya, they are of the world, therefore they speak of the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God hears us, and he who is not of God does not hear us. By this we know that the spirit of truth and the spirit of error.
Minsan 'di pa po 'di ba, yung iba maaaring i-judge tayo, bakit si ganito ay ganyan, iba yung binibigkas nila sa atin, iba yung pinaparatang nila sa atin, iba yung sinasabi nila sa atin dahil nakamundo sila. Pero tayo na mga anak ng Diyos, dapat tayo may pagkakaisa, nauunawaan natin ang isa't isa. Kasi the Spirit of the Lord speaks and us. We are united in God. Nagkakaunawaan tayo. The Spirit of truth. Alam natin i-discern who is from the Lord and who is from God and who is from this world. So, matuto po tayo, wag tayong basta-basta makipamatok o makiayon sa what this world dictates us or what this world want us to learn. Kasi minsan yung knowledge of this world, they are rubbish. Alam mo yun, sobrang polluted siya, nakakarumi sa ating pananampalataya, sa ating sarili. Sa halip na ililid tayo niya kay Lord, ilalayo pa tayo kay Lord. Kasi the knowledge of this world, punong-puno ng greediness. Instead of loving each other, ang pinopromote nila is greed, competition. Alam mo yun, that's the world. Uh, Boasting instead of humility. Kasi nga, you brag what you have. Yan yung knowledge of this world. But if we are from the Lord, talagang makita natin yung humility in us nandoon. So, napakahalaga po na makita yung pagmamahal sa isa at ang nag-i-speak out sa atin. Mas nararamdaman ng ibang tao, ng bawat isa, ay yung pagmamahal na mula sa Diyos. So, again, sabi ni Lord, everyone who love is born of God. He who does not love does not know God. Ang ibig bang sabihin nito, does it mean na ang Christian lang ang mga marunong magmahal? Marunong mag-display this kind of acts of love? 'Di ba hindi? Kasi tandaan po natin, Christians and non-Christians, kaya nilang i-display yung acts of love, ang pagmamahal na ito. It's because we are all created in the image of God. Pero lalo na tayo na mga nakakilala sa Panginoon, dapat makita sa atin itong pagmamahal na ito, na katulad ng pagmamahal ng Diyos, agape love, agape toy. Kaya tinawag niyang, Beloved, let us love one another, for love is of God. Di po ba? Ang tanong, are we willing to love one another katulad ng pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos? Kasi this love is perfected among us. Tayo yung makakapag-display ng ganitong klaseng pag-ibig. Huwag po nating iasa sa iba. Kasi tayo yung tumanggap ng pag-ibig na to mula sa Diyos. At dapat tong pag-ibig na to, nire-reflect natin ito reciprocally, mutually. Nawa ang bawat isa sa atin ay handang magmahal katulad ng nais ng Diyos sa atin. Sabi niya, Beloved, let us love one another, for love is of God. So, magandang gabi po sa bawat isa.